Okay, mga kaibigan, kaharap po natin ngayon ang ating pong Unified Incident Commander ng IMT, si Attorney Don Colbera. At andito po kami, Attorney, para po kayo po ang makapagsasagot ng mga dami pong tanong after na i-post yung pinalabas pong executive order ni Governor Egay Tallado kahapon. Ang dami pong comment, ang daming tanong na kayo lang naman po ang pwedeng sumagot ng mas malinap. Pero pabatiin mo natin si Attorney sa mga nanonood at nakikinig ngayon sa Radyo Pilipinas. Magandang umaga po sa lahat ng nakikinig at nanonood sa Radyo Pilipinas, sa ating po mga kababayan. Magandang umaga po. Okay, ako po unang magtatanong, Attorney, kasi kadalasan doon sa na-review kong tanong, nalilito sila dito po sa Section 6. Kasi po dito, sinasabi dito ang mga mamamayan na residente ng Camarines Norte o locally stranded individuals or LSI at nais umuwi sa probinsya ay kailangan na lamang ng dokumento katulad ng travel pass or travel authority ng pamalaang panlalawigan, medical certificate ng kanilang medical health officer kung saan sila galing, and certificate o patunay mula sa kanilang barangay na sila ay hindi PUM or PUI o hindi sila naging COVID-19 na confirmed case. Hindi na, letter C, hindi na kailangan ang resulta ng RT-PCR o rapid antigen test. Pero dito po, sabi nila sa Section 11 naman, ay nire-require pa rin. Attorney, pakili na po ito. Gusto po na namin linawin, no? Gusto po ng ating mahal na gobernador na padali na yung pag-uwi ng ating mga kababayan. Huwag na siya masyadong pahirapan, no? Subalit, ang original po nito ay aalisin na dapat yung travel authority or travel pass. Subalit dahil po sa pagdami at pagtaas po ng nagpupositibo ngayon, lalo na po sa Kalakang, Maynila, for purposes of monitoring, kailangan pong kumuha po ang ating mga kababayan or sino man napapasok sa Camarines Norte ng kanila pong mga travel pass, no? Kaya lang sabi nga po ni Gob, kailangan nating pamadaliin. So nagbigay na rin po kami ng 2 numero sa executive order para po doon pwede kayong tumawag or mag-text kung kailan at kayo uwi ng Camarines Norte para po makuha mga detalye at ipapadala na lamang po ang travel pass sa messenger, sa email or sa Viber po ng ating mga kababayan. Ngayon po, yung pong mga kababayan talaga natin na nandito, no, na taga rito, kailangan po talaga na kumuha lang po sila ng medical certificate sa pinanggalingan nila, and at the same time yung pong sertifikasyon ng barangay na hindi sila PUM or PUI. Ano naman po yung nasa Section 11? Meron po tayong mga hindi natin maituturing na turista pero may mga kailangan gawin dito sa loob ng Camarines Norte na manggagaling po sa ibang lugar, lalong-lalo na po sa Kalakang, Maynila, ay kailangan pa rin po nila ng rapid antigen or the RT-PCR negative result. Ang ibig sabihin po nito, ang tinutukoy dito, hindi taga-norte? Yes, hindi po okay. Taga-norte. At iba rin po siya yung sa turista. No? Iba rin po yung requirements kung ikaw ay purely tourist ang pupuntahan nyo po dito sa lalawigan ng Camarines. Okay, ang sunod po magtatanong ay si kasamang Ino Noguera. Attorney, balik po tayo doon sa Section 6. Kasi may mga taga Camarines Norte na nagtratrabaho sa Metro Manila. Yung iba, mga guro. Kung uuwi po sila dito sa Camarines Norte, kukuha po ba sila talaga ng travel pass sa provincial government o doon na po sila kukuha ng travel pass sa pinanggalingan po nila sa Metro Manila? Lilinawin po natin ang travel pass lang po na pwedeng ipakita sa ating mga border checkpoints ay ang travel pass na manggagaling po sa provincial government ng Camarines Norte. So hindi po nila kailangan kumuha ng travel pass sa pinanggalingan nila. Kailangan lang po nila tumawag, mag-online or mag-text doon po sa mga numerong binigay po namin para makakuha po ng travel pass, and pagdating po nila sa checkpoint ay dapat dala po nila yung medical certificate at sertifikasyon na sila po ay hindi po PUI or PUI. Okay, June. Ito po sa akin po ay itong Section 11. Bali, ito po yung personal pong tinanong sa akin kasi binasa po nila itong bagong executive order. Sila po ay
pamilya na dadalaw po dito sa lalawigan ng Camarines Norte dahil parang anniversary ng pagkamatay ng kanilang magulang. Nakasaad po kasi dito na yung sa pribadong sasakyan na papasok daw po sa probinsya ng Camarines Norte ay dapat mayroong negatibong result ng RT-PCR test rapid test bawat isa. So balik napansin po dito sa Section 13 sa Industriya ng Turismo na kung magkakasama naman yung buong pamilya kahit isa lang. Hindi po ba pwedeng sa pamilya nila isa lang ang magpa-rapid test? Ganito po yan, kaya po hiniwalay natin yung seksyon para sa mga turista at yan po nga section 11. Binabanggit ko po nga kanina na yung section 11 na may kinalaman po yan sa mga hindi taga Camarines Norte. So kung kayo po ay taga Camarines Norte at may sakay po kayo sa isang pribadong sasakyan, ang susundin po ninyo ay yung pong mga requirements dun sa section 6. So mangyari po niyan, ang kailangan nyo is medical certificate at yung pong certification ng barangay na hindi kayo PUM or PUI. Individual po yun. Individual po yun. Okay. Lino? Okay, may mga comment po social media na parang hindi daw po at po ni consistency. Yung daw pong pagpapatupad po ng executive order. Sana daw po pinagpaplanuhan daw po muna itong maigi. Ano, sabi po ng ating mga nag-comment sa social media, attorney. Well, kami po, humingi rin kami ng paumanhin, no? Dahil sa paiba-iba rin pong palabas ng national agency, as much as possible, gusto po namin silang sundin. Pero mas mataas po ang sa isip nga po ni Governor Egay, mas importante na maprotektahan niya yung pong ating mga kababayan na nandito na po sa loob ng Camarines Norte. So, humingi po kami ng paumanhin kung may mga inconsistencies po sa national agencies, pero gusto po namin linawin na nakasaad din naman po doon sa order ng AIT at national ay depende pa rin po sa LGU. Ngayon po, kung nagkakaroon po ng inconsistencies dito po sa pinalabas namin, that's why nandito po kami para nilinawin po lahat po ng mga kalituhan doon po sa mga naipalabas. Si Mike naman, Mike Rivera. Ang tanong po ng ilang mga kababayan natin na nandito na mismo sa loob ng Camarines Norte, ano naman po yung kanilang, ano naman po magiging protocol sa kanila kung halimbawang sila ay lalabas ng probinsya, halimbawa pupunta, halimbawa ng Laguna o Metro Manila, mga 2 to 3 days, may mga gagawin importante, may mga lalakarin dokumento, ano naman po kasi hindi daw po nakasama doon po naman sa inilabas ng bagong EO kung ano po yung patakaran para sa mga nandito sa loob na lalabas at babalik din. Okay, ganito po, linawin po natin uli. Sa paglabas po ng Camarines Norte, as a general rule, hindi nyo kailangan ng travel pass. Subalit, ang problema po niyan ay pagpabalik. Kaya nga gusto po namin, bago po kayo umalis ng Camarines Norte, ay kumuha na po kayo ng travel pass at para po pagbalik ninyo, ay nakaready na po yung travel authority. Ngayon, ano po susundin? Ang susundin po, pag galing po kayo dito sa Camarines Norte at pupunta kayo ng isang araw lang sa ibang lugar, like sabihin na natin Laguna, ang kailangan nyo po is medical certificate. Ngayon, kung magtatatlong araw po kayo, kailanganin na rin po natin ang certification ng barangay na pinanggalingan nyo na hindi po kayo PUM or PUI. Now, ang isa pa pong maganda po rito, pagdating naman po ninyo dito sa ating mga border checkpoints ay magkakaroon na po ng pag-check po sa inyo kung ang temperature nyo, kung may mga sintomas po kayo. Dahil ang inalis po talaga natin dito is yung quarantine na 14 days. Except kung meron po kayong mga sintomas. Okay. Si Agnes. Attorney, dugtungan ko lang yung online application. Ano po yung katotohanan kasi may problema daw yung website natin? Well, nagkaroon po kasi ng problema, lalo na po, inaayos na po ito ngayon dahil nga po sa biglaan po na pagbabago dun sa mga requirements. Ano po? Kaya nga po, ang naging solusyon na binigay po nga ni Governor Egay, nagbigay na po kami dyan ng numero ng cellphone na pwede yung text or tawagan para ma-process po ang inyong mga application for travel pass. Okay, paano po, Attorney? May itong mga tanong namin, batay po ito doon sa mga comment. Tanong ng mga netizens, mga nag-participate doon sa pinag-post po natin sa PIO. Ang dami. Paano daw po, may nag-comment doon, paano kami apply ng
makadala ng medical certificate at barangay certificate, hindi na daw po nag-i-issue sa kanila. Ganito po yan, yun po yung konting nagiging problema natin, no? Na may mga lugar na hindi na siguro nag-i-issue ng medical certificate or ang pinaka-importante lang po sa tingin ko pag talagang gano'n ang problema is makakuha kayo ng travel authority para at least monitor din naman namin kung kailan kayo papasok dito sa lalawigan. Yung pong travel authority dati po ang requirement kasi barangay muna, municipal, ano na pong bagong requirements ngayon? Ang requirements po talaga ngayon is una, ipaalam nyo po sa amin. Hindi nyo na muna po kailangan kahit wala pa po kayo maipakita sa aming travel, medical or certification. Yan po ay kakailanganin nyo pag nandun na po kayo sa checkpoints, no? Kaya gusto po namin ipaalala na hindi porke may travel authority na kayo at travel pass, kung wala naman po kayo ng kaukulang dokumento ay magkakaroon pa rin po tayo ng problema, no? Kaya ang inaapila namin sa ating mga kababayan, gusto kasi ni Gob mapadali po yung pag-issue ng travel pass. Subalit, siguraduhin nyo rin naman po na bago pagpasok po ng Camarines Norte, ay kumpleto pa rin po yung dokumento. Okay. Sige. Follow-up ko po, attorney, with regards po dito sa Section 11, hindi na obligado ang sinumang mamayan para i-quarantine. Maliban kung ang individual na ito ay nakitaan ng mga sintomas ng COVID-19. So, ngayon, attorney, may mga naka-quarantine ngayon sa mga barangay na hindi naman talaga sila PUM, hindi naman talaga sila PUI, at sila po ay sumusunod lang sa protocol standard ng provincial task force. Pwede na po ba silang palabasin o may sariling discretion po ang barangay at ang IMT para mag-quarantine po talaga, sumunod sa quarantine protocol ng mga LSI na mga nasa isolation facilities ng barangay? Okay, linawin po natin ang executive order po na pinalabas ng ating mahal na gobernador ay nasasakop po ang buong probinsya. So, kung may mga inconsistent po sa mga ipinapalabas po ng mga lokal na munisipyo, ay kailangan po ang sundin ay yung EO na ipinalabas po ng ating mahal na gobernador. Attorney, habol ko lang. March 20, bukas na yung turismo sa layunin na ekonomiya na. Ang pangamba po ng mga taga Camarines Norte, hindi kaya ito mag-ugat para magkaroon tayo ng pagtaas sa bilang ng mga magko-COVID? Well, pinaghandaan na po namin din yan. That's the reason why ang requirements din naman po sa mga turista ay kailangan merong mga hindi lang po medical, kundi the rapid antigen or the RT-PCR negative result. At sisiguraduhin po namin na bago po sila makapasok at pupunta nilang tourist spots ay na-check po talaga sila. Okay, Lino, may follow-up. Follow-up ko lang habang ko kasi ito po, isa po itong komento sa ating Facebook page. Kaano daw po kabilis ang pag-response sa pagkuha po ng online travel pass? Dahil daw po nakaraan halos mamuti daw po ang mata nila kaantay sa Gmail kung isang isa na travel pass. 24 hours na daw po, wala pa silang napaprocess. 4 days na lang ang nakalipas, inapot po ng 4 days. Okay, sa ngayon po, sa experience namin ngayon, dahil marami na po tumatawag, hindi na po aabuti ng 10 minuto, nandiyan na ang travel pass nyo, no? Kaya kung sakali po nahihirapan po sa online, pwede po pakiusap namin tumawag po doon sa numerong binigay po namin. Okay. Si Marby, may tanong? Yes po, sir. Minsan may mga kababayan po tayong hindi talaga sumusunod o hindi kumukuha ng mga travel pass. Minsan, ako po kasi is barangay gawa, tumatawag na lang po na doon daw sila naka-standard sa may checkpoint. Ano po ang dapat namin gawin para dun sa mga hindi talaga nagko-comply sa ating requirements? Yun po yung gusto namin ipaalam, no? Humingi po kami ng pasensya sa inyo kung wala po kayong travel authority or travel pass na pupasok sa Camarines Norte. Dalawa lang po pwedeng gawin. It's either pabalikin po kayo or i-quarantine kayo dito sa loob ng Camarines Norte. Okay. Attorney, sige. Attorney, kanina po may mga sumasagot. Nang sinasabi nila,
ito daw pong pagbabalik ng Travel Authority ay isang pamumulito talaga po ito ni Governor Egay Caliado para yung mga kababayan natin ay parang lumalabas na makiusap at magkaroon ng utang na loob sa ating gobernador para po makapasok sa Camarines Norte. Hindi po yan totoo, no? Wala po ditong politika. Ang talagang objeto or the objective is to monitor lang po para maprotektahan po natin yung ating mga kababayan dito. Ayaw man po nating isipin, no? And sana wag talaga mangyari na magkaroon pa mga positibo dito. Pero kung sakali man na dumating yung panahon na mayroong mga na-positibo, at least on our part, on the part of the government, ay madali po namin ma-monitor yan para sa contact tracing at para lalong maprotektahan po ang ating mga kababayan. Okay, Attorney, dito sa Section 9, Section 8, and then Section 9 po, about dun sa APOR, ang nababanggit lang po kasi dito, yung may official na lakad. What about po yung personal na lakad? Ano po ang protocol? Pero APOR po siya. Kailangan, ito po, linawin. Kaya nga po sinasabi namin dyan, APOR ka at talagang official yung lakad mo, no? Yung papakita mo yung itinerary na in-issue sa'yo ng inyong kumpanya o opisina. Subalit kung ito po ay personal na lakad, kailangan po kayong kumuha ng travel authority or travel pass and sundin po yung mga requirements na nakalaan para sa ibang mga ordinaryong mamamayan. Okay. Kung balikan lang po, Attorney, anong kailangan lang talaga? Lalo na po dito sa Bicol Region, kung balikan naman po, ang importante lang po talaga magkaroon tayo ng travel authority and then the medical. Hindi na natin kailangan ng certification sa barangay. Lalo na po dito sa loob ng Bicol Region. Okay, siguro Atty. Ulitin na ho talagang tanong namin. Yung po mga border ho natin, yung checkpoint natin, patuloy pa rin po ba ang pag-igpit po nila? Opo, patuloy po ang pag-igpit, patuloy po ang pag-check po natin. Lalo pong masigpitan nga dahil ngayon, sisiguraduhin po na sa checkpoints pa lang ay maayos yung papel. And sa checkpoints pa lang, maayos na kung talagang yung mga papasok ay may mga sintomas or wala. Okay, thank you po, Attorney, sa mga kababayan po natin. Opo, una po ang paghingi po ng pamanhin sa ating mga kababayan na kung merong nagkaroon po ng konting kalituhan, pero wala pong inisip ang ating mahal na gobernador, Governor Egay Caliado, kundi protektahan po ang bawat isa na mga taga Camarines Norte. Sana po makiisa tayo, makipagtulungan at maunawaan po ang lahat ng mga ginagawa ng pamalang panlalawigan ng kababayan. Attorney, may isa pang pahabol, naalala ko lang, kasi taga-norte, pero may bahay po sa Metro Manila. Pabalik-balik siya dito, pero may bahay din sa Maynila. Ngayon po, ano ang treatment dito kung papasok ngayon? Well, ganun pa rin po yan. Basta taga-rito naman po sa atin. Okay. Gusto po natin medyo maluwagan yung ating mga kababayan. Salamat po, Attorney. Thank you. Attorney of the record, paano yung mga nakakalusot?